Hello mga ka-co-op! Welcome to episode 3 of our bookkeeping tutorial. Bago tayo tumungo sa mga kasanayan sa bookkeeping na para sa kooperatiba, alamin muna natin at pag-aralan ang pundasyon ng bookkeeping system. Ito po ay ang tinatawag na accounting cycle. So ano po ba ang accounting cycle? Ang accounting cycle po is a systematic process that businesses follows to record, classify, and summarize financial transactions over a specific period of time. Ito po ay ang sistematikong prosesong pagtatala ng mga transaksyon ng ating negosyo. Nagsisimula po ito sa pag-identify o pag-analyze ng isang transaction. Hindi lahat ng business activity ay nire-record. Ang nire-record lamang po natin ay ang mga bagay na nakakaapekto sa financial position. Ito ay ang tinatawag po nating accountable events. Ang mga ito po ay kadalasang nakikita sa pamamagitan ng source document na siya pong ginagamit naman bilang proof of transaction. Halimbawa po nito ay yung resibo. Sa analyzing process, tinitignan ang epekto po ng transaction sa assets, liabilities, at equity. Next step, pagtatala po ng mga transaksyon o yung recording of transaction in a journal. Pagkatapos po natin matanggap o makuha lahat po ng kinakailangang ebidensya o proof of transactions, itatala na po natin ito sa journal book. Ito po ay naglalaman ng chronological transaction ng isang negosyo o pagkakasunod-sunod po ng mga transaksyon ayon po sa date ng source document or resibo. So, gumagamit po tayo ng double entry bookkeeping system sa pagjo-journalize or pagre-record po ng mga transaksyon. Pagkatapos po nito, maglilipat na po tayo sa ledger o ang tinatawag po natin na posting. General ledger po ang libro na ating gagamitin. Ito po ay isang uri ng accounting books na tinatawag na Books of Final Entry. Mula po sa journal book, ang mga impormasyon na nirecord po natin ay ililipat na po natin sa ating general ledger. Ang nilalaman po nito ay ang mga apektadong accounts mula po sa mga transaksyon ng negosyo. Ang mga ito po ay sinesegregate or iginugrupo base po sa main category ng isang account. Pagsasamahin po lahat ng assets, liabilities, equity, revenue, and expenses account. After posting, magbubuo na po tayo ng unadjusted trial balance. Pagkatapos po ng paglilipat sa general ledger, ang mga balanse po ng lahat ng accounts ay kinukuha upang bumuo na tinatawag po na trial balance. Ito po ang ginagamit sa pagbabalanse ng mga amount sa debit at credit side. Kapag ang value po ng mga ito ay magkapareho, implikasyon po iyon na tama ang ginawa po nating pagre-record. Ngunit tandaan po natin, posible ring magbalanse ang amount ng debit at credit kahit na mayroong pagkakamali sa ating pagtatala or pagre-record. Dahil po sa mga pangyayaring tulad ng misclassification of accounts, na kung saan naitatala po sa ibang accounts ang transaksyon. Sa ganitong sitwasyon, maaari po nating itama ito sa pamamagitan po ng susunod po nating step, pagtatala po ng adjusting entries. Dito po itatama natin ang initial na nai-record na transaction. Ginagawa po ang adjusting entries, hindi lamang upang itama ang misclassification of accounts. Ginagawa rin ito upang maipakita ang mga adjustment tulad ng accrued income, accrued expenses or non-cash operating expenses, gaya po ng depreciation expense. Just keep on watching po for the next video tutorials upang mas lalo nyo pang maunawaan kung ano ba ang mga ito at paano ang tamang pagtatala dito. Muli, ang adjusting entries po ay ginagawa upang maitala ang mga di naka-record na transaksyon, i-adjust ang mga accounts na kailangan ng adjustment, at itama ang mga misclassified accounts upang maiayos ang balanse ng ating mga libro. So, after po natin sa adjusting entries, gagawa po muli tayo ng trial balance. Ito naman po ay tinatawag nating adjusted trial balance, kung saan isasama na po natin ang mga accounts mula po sa ginawa nating adjusting entries. After that,
proceed na po tayo sa paggawa ng financial statements. Gagawa na po tayo ng isang buong set ng financial statements tulad po ng balance sheet, income statement, cash flow statement, at changes in equity. Ito po ang magbibigay sa atin ng impormasyon sa kalagayang pinansyal ng ating kooperatiba upang makatulong po sa ating pagdedesisyon. So pagkatapos po nito, magsasara na po tayo ng mga accounts o yung tinatawag po natin na closing entries. Sa katapusan po ng isang accounting period, ang mga temporary accounts po tulad ng revenues and expenses ay i-close na po natin. Ang mga balanse po na makukuha natin kapag ibinawas ang gasto sa kita ay ililipat po natin sa retained earnings upang maging bahagi na po ito ng equity ng isang business. Isinasara po ang mga accounts na ito upang matiyak ang kita at gastos sa isang accounting period. At ang last step po natin ay ang paghahanda na po sa susunod na accounting cycle o paggawa po ng post-closing trial balance, kung saan gagawa muli tayo ng trial balance para sa paghahanda ng mga accounts para po sa susunod na accounting period. Ang makikita na lamang po natin dito ay ang mga accounts sa assets, liabilities, at equity. Dahil ang revenue at expenses ay magbaback to zero naman, kaya hindi na po kasama ang mga ito sa post-closing trial balance. And then sa pagbubukas po ng panibagong accounting period, ay uulitin lamang natin muli ang mga step ng accounting cycle. So matapos po natin malaman ang proseso ng isang buong accounting cycle, magbibigay po ako ng halimbawa ng isang buwan transaksyon at subukan po nating itala at gawin ang mga steps sa accounting cycle upang mas lalo po nating maunawaan ang foundation ng bookkeeping system. Narito po ang set of transactions for the month of July 2024 na naganap po sa unang buwan ng opening ng ABC Multipurpose Cooperative with 30 founding members. Unang step po, identify and analyze transactions using different source documents. Then after that, record transactions in a journal. Para po sa ating journalizing, ito po ang kadalasang ginagamit nating journal book. Mayroon po siyang 5 columns para sa date. The biggest column is for account titles and explanation or the brief description of transaction. Ang smallest column naman ay para po sa posting reference. Ang nilalagay po natin dito ay ang corresponding assigned codes ng mga account titles mula po sa gagawin nating chart of accounts. It is also indicated na ang mga transaction na nalagyan na natin ng posting reference ay naipost na natin sa ating general ledger. Then we have debit column and credit column. At sa bandang gilid po sa itaas ng journal book ay lagyan po natin ng page number. We can use GJ1 for the next page, GJ2, and so on. Para po sa posting reference na ilalagay natin sa ating general ledger. So let's start. Narito na po ang ating mga transactions. Imagine, ito po ang ating general journal. So ABC Multipurpose Cooperative General Journal. Then sa right side, makikita nyo po ang page number ng general journal, which is yung GJ1. First transaction, July 1, mayroon pong 2 activities, collection of initial capital contribution and payment of membership fees. So here are our entries. Lagay muna natin ang date, 2024, July 1, for first transaction, collection of capital contribution, cash, record po natin sa ating debit column, 300,000 pesos. Dahil 30 members times 10,000 pesos each, which is yung capital contribute po ng bawat isa. Then, capital share, medyo i-list po natin para po madaling ma-identify na nakakredit ito. I-record po natin sa credit column 300,000 pesos. And for the explanation, initial investment of members. Next transaction for July 1, payment of membership fees. Here are our entries. Debit cash, 15,000 pesos. So, 30 members times 500 equals 15,000 pesos. Then credit membership fee, 15,000 pesos. Explanation to record membership fees of members.
July 3, nagbayad ng license and permits, 3,250. So date, July 3, debit, taxes and licenses. Ito po ay isang uri ng expense, kaya po siya naka-debit, 3,250. Credit cash, 3,250. Explanation to record payment of license and permits. July 4, mayroon po tayong dalawang activities, loan disbursement and payment for the processing fees. So here are our entries. Date, July 4, debit, loans receivable, 150,000 pesos. 5,000 pesos daw po ang pautang kada isang miyembro. So 30 members times 5,000 pesos, kaya po siya 150,000 pesos. And then credit cash, 150,000 pesos. Explanation to record loan disbursement to members. Next transaction for July 4, debit cash 1,500. 1% daw po ng members loan yung processing fee. So 150,000 pesos times 1% equals 1,500. Then credit service fee 1,500. Explanation to record processing fee payments. July 5, we had two transactions. Si member B ay nagdeposito ng 3,000 pesos at bumili ng produktong pangtindahan sa halagang 50,000 pesos. Ang kalahati ay binayaran ng cash at kalahati naman ay inutang muna sa supplier. Ito po ang ating mga entries. First transaction, date July 5, debit cash 3,000 pesos, credit savings deposit 3,000 pesos. Ang savings deposit po ay isang uri ng liabilities, kaya po siya naka-credit. Explanation to record savings of member B. Second transaction, debit store supplies 50,000 pesos. Credit cash 25,000 pesos para po sa partial payment ng store supply, and then another credit accounts payable 25,000 pesos para po dun sa naiwan na balanse. Then explanation to record purchase of store supplies on partial payment. July 8, we have 4 transaction. Sales on account, 1,000 pesos. Purchase of office supplies, 1,500 pesos. Purchase of computer and printer, 30,000 pesos. And purchase of tables, chairs, and cabinet, 75,000 pesos. So here are our entries. First transaction, July 8, debit accounts receivable 1,000 pesos, credit sales 1,000 pesos. Explanation to record sales on account from member C. Second transaction, debit office supplies expense 1,500, credit cash 1,500 to record office supplies expense. Third transaction, debit, office equipment, 30,000 pesos. Credit, cash, 30,000 pesos to record purchase of computer and printer. Last transaction, debit, furniture and fixture, 75,000 pesos. Credit, cash, 75,000 pesos to record purchase of tables, chairs, and cabinets. July 9, mayroon po tayong tatlo. First transaction, sales on account, 3,000 pesos. July 9, debit accounts receivable 3,000 pesos, credit sales 3,000 pesos to record sales on account from member E. Second transaction, sales on account 1,000 pesos, debit accounts receivable 1,000 pesos, credit sales 1,000 pesos to record sales on account from member G. And last transaction, sales 1,200. Debit cash 1,200, credit sales 1,200 to record sales on cash. July 10, bumili si member D ng produkto na may halagang 500 pesos. For this transaction, it was on page 2 na po ng ating general journal. Kaya GJ2 na po ang nasa right side natin. So ito po ang ating entries. Date, July 10, debit, cash, 500 pesos, credit sales, 500 pesos. Explanation to record sales on cash. July 12, mayroon po tayong dalawang transaksyon. First transaction, nag-deposit po ng savings si member E na 1,500. So narito po ang ating entry. July 12, debit cash, 1,500. Credit savings deposit, 1,500. To record savings of member E. Second transaction, savings withdrawal of member B.
So, nag-withdraw po ng savings si member B na 1,000 pesos. So, debit, savings deposit, 1,000 pesos. Kapag winidraw po ang savings, ibig sabihin mababawasan ito. Kaya sa debit side po natin ito ire-record. Credit, cash, 1,000 pesos. To record savings withdrawal of member B. July 15, mayroon po tayo ulit dalawang transaksyon. First transaction, sales on account 1,200. So, narito po ang ating entries. Date, July 15, debit, accounts receivable, 1,200. Credit, sales, 1,200. To record sales on account from member G. Second transaction, meron po tayong electricity bill na 1,000 pesos. So, debit, utilities expense, 1,000 pesos. Credit cash, 1,000 pesos. To record payment of electricity bill. July 18, may tatlo po tayong transaction. First transaction, nagbayad po si member K ng capital contribution na 3,000 pesos. So, narito po ang ating entry. July 18, debit cash, 3,000 pesos. Credit, capital share, 3,000 pesos. Then, explanation to record capital contribution of member K. Second transaction, bayad po ng membership fee ni member K. So, debit cash, 500 pesos. Credit, membership fee, 500 pesos. Explanation to record membership fee of member K. At last transaction, nagpautang po kay member A ng 5,000 pesos with 1% service fee na 50 pesos. Ibinawas po ito sa kanyang loan proceed. So, debit, loans receivable, 5,000 pesos. Credit cash, 4,950 pesos. Kasi po yung 50 pesos, ibinawas na natin para sa kanyang service fee. Kaya meron po tayong another credit na service fee, 50 pesos. So, explanation to record loan disbursement to member A with deduction of processing fee. July 22, may tatlo po tayong transaction. Pero pinag-isa na lang natin ng record yung first two transaction. May 5 bagong miyembro na nagbayad ng membership fee of 500 pesos and 10,000 pesos capital contribution each. Narito po ang ating mga entries. July 22, debit cash, 52,500. Membership fee, 2,500 dahil 500 po yung membership fee times 500 equals 2,500. Then capital contribution, 50,000 pesos. 10,000 times 5 equals 50,000 pesos. Kaya po 52,500 yung ating cash dahil 25 plus 50,000 pesos equals 52,500. To record capital contribution and membership fee of 5 new members. Last transaction, nagbayad po ng 2,000 pesos na utang at 100 pesos na interest si member J. So, ang entry po natin ay debit cash, 2,100, credit, loans receivable, 2,000 pesos, and another credit, interest income from loans, 100 pesos. To record loan payment of member J. July 24, may tatlo po tayong transaction. First transaction, nagbayad ng utang si member E 3,000 pesos. Narito po ang ating mga entries. July 24, debit cash 3,000 pesos. Credit, accounts receivable 3,000 pesos. Sa credit side lang po i-record ang accounts receivable kapag ito po ay binayaran na. Explanation to record payment of account from member E. Second transaction, nagbayad ng utang si member C ng 1,000 pesos. So, debit cash, 1,000 pesos. Credit, accounts receivable, 1,000 pesos. To record payment of account from member C. Third transaction, bumili po ng produkto si member C, 650 pesos. Debit cash, 650 pesos. Then credit, sales, 650 pesos. To record sales on cash. July 25, mayroon po tayong dalawang transaction. First transaction, nag-purchase po ng inventory for store, 4,000 pesos. Narito po ang ating entries. July 25, debit store supplies, 4,000 pesos. Credit cash, 4,000 pesos. To record purchase of store supplies. Second transaction, nagbayad po ng utang sa supplier, 25,000 pesos. Debit, accounts payable, 25,000 pesos. Kaya po nakadebit na ang accounts payable dahil nabawasan na po ang utang ng co-op.
And then credit cash, 25,000 pesos. To record payment to supplier on July 5. July 27, may dalawa po tayong transaction. First transaction, nagbayad po si Member B ng 2,000 pesos para sa kanyang utang with interest of 100 pesos. Narito po ang ating entry. July 27, debit cash 2,100, credit, loans receivable 2,000 pesos, credit, interest income from loans 100 pesos. To record loan repayment of Member B. Another transaction, nagbayad po ng utang si Member each 2,000 pesos with interest of 100 pesos. Narito po ang ating entry. Debit cash 2,100, credit, loans receivable 2,000 pesos, another credit, interest income from loans 100 pesos to record loan repayment of Member each. And for July 30, meron po tayong dalawang transaction. First transaction, bumili po ng produkto si Member K 5,000 pesos. Narito po ang ating entry. July 30, debit cash 5,000 pesos, credit sales 5,000 pesos to record cash on sale. Second transaction, nagbayad po ng 1,200 para po sa repair ng opisina. Narito po ang ating entry. Debit, repair and maintenance, 1,200. Credit, cash, 1,200. To record payment of repair to office. At ang mga transaction noong July 24, 25, 27, and 30 ay nakarecord na po sa page 3 ng General Journal. Kaya GJ3 na po ang nakalagay sa right side nito. At dito po nagtatapos ang ating episode ngayon. Sana po ay naging malinaw sa inyo ang tamang pagre-record sa ating General Journal. Keep on following po para po sa mga video tutorials sa mga susunod pang step ng accounting cycle. See you! Bye!